Mga sangkay, China nga ba talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pandemic noong 2019? Yung patungkol po ito sa COVID. O baka naman, ang US ang may gawa nito? Ngayon kasi, usap-usapan po ito matapos itong isang kilalang pagkatao sa Amerika lumitaw at nagsiwalat ng mga matitinding impormasyon about sa COVID. At ngayon, ang tinuturong dahilan, mga sangkay, ng pagkalat nun ay ang mismong Amerika. Na siyang nagpondo daw po. So, ano kaya ang reason, mga sangkay? Ano ba talaga yung deeper information about dito? Or reason, bakit nagkaroon ng pandemic noong 2019? Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy, welcome po sa Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Okay? Kaya naman kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng topic, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel ngayon din para lagi po kayong updated. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, itong naganap, mga sangkay, na pandemic ay Amerika daw po ang trumabaho. At guys, noon pa man, mga sangkay, na fake news po ako dyan eh. Na-flag po ako as fake news. Dahil po dyan, mga sangkay. Kasi noon, isiniwalat namin ang conspiracy theory. Marami po kami noon, mga vlogger, mga sangkay, na gumagawa po ng mga documentary or mga short information. Ngayon, mga sangkay, isa sa sinabi namin noon na possible ang US ang may gawa. Ngayon, ang sabi sa amin, fake news daw kami. Pero ngayon, mga sangkay, nagulat po tayo. Eto na, lumabas din po. Muling uminit ang investigasyon ng US Senate sa pinagmulan ng COVID-19 pandemic. Posibleng maharap sa contempt proceedings si Dr. Anthony Fauci. Kaugnay sa umano'y pinondohang virus research sa Wuhan, China. Ang detalye sa agenda report ni Erica Christensen. Isa si Dr. Anthony Fauci sa mga pinakakilalang muka ng pandemya sa Amerika. Siya ang naging pangunahing tagapayo ng US government sa paglaban sa COVID-19 at madalas nakakita sa mga press briefing noon kasagsagan ng krisis. Pero pagkalipas ng mahigit 6 na taon, hindi pa rin natatapos sa mga tanong tungkol sa kanyang papel. Ngayon, iniimbestigahan siya ng US Senate para alamin kung naging tapat ba siya sa Kongreso tungkol sa mga research project na pinondohan ng US government. Isa sa mga pinakasentro ng investigasyon ang paratang na ang National Institutes of Health o NIH na dati niyang pinaglingkuran ay posibleng nakapagpondo ng mga virus research sa Wuhan, China, mga pag-aaral na pinaniniwalaan ng ilang mambabatas na maaaring nakatulong sa pagkakabuo o pagkakalat ng COVID-19. Ayan na. Inaalam din ng mga senador kung alam ba ito ni Fauci at kung naging totoo ba ang kanyang mga pahayag sa mga nakaraang pagdinig ng Kongreso. Okay, kasi marami po talagang nagsasabi na iniubra itong naging pandemic noong 2019. Alam po natin kung ilang libong tao ang sumakabilang buhay dahil po doon, mga sangkay. Kasi at that time, wala pa pong noon eh. Walang gamot, mga sangkay. Walang vaccine. So marami po talaga ang tinamaan noon, mga sangkay. Tapos noon, ang sinisisi China. Tapos malaman-laman po ng lahat, mga sangkay, anak ng toko, hindi pala China ang gumawa. Pero noon, sinasabi na po natin yan. Kaya nga tawag sa akin noon, mga sangkay, fake news daw kasi gumagawa ng conspiracy theory about dyan. Pero hindi. Ito ngayon, mga sangkay, nagkakaalaman na. Nagkakasilipan na. At itong Dr. Anthony Fauci, inahaharap, mga sangkay, sa isang pambihirang investigasyon. Tungkol po dito. Are you aware that Dr. Shi, who worked for the Wuhan Institute of Virology, was said to, and I think in her own words, to have over 100 viruses that had not been previously published that
could have been a close enough relative to create COVID-19. Are you aware of that? Grabe, no? Sa pagdinig, hindi sinagot ni Fauci ang marami sa mga tanong. Nako! On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights. Kasi ito po yung mukha noon, mga sangkay, during pandemic sa US. Ito po, mga sangkay siya, ang laging nasa telebisyon, na i-interview. At kumbaga, brain ng pandemic at that time na may alam po na mas malalim, mga sangkay. Under the Fifth Amendment Karapatan sa ilalim ng batas ng US na huwag magbigay ng pahayag kung maaari itong magamit laban sa kanya sa isang kaso. Dahil dito, posibleng maharap sa contempt of Congress proceedings si Fauci. Dati nang itinanggi ni Fauci na nagsinungaling siya o may itinago siyang impormasyon. Iginiit din niya na walang ebidensyang nagpapakita na ang NIH ay nagpondo ng uri ng virus research na inaakusa ng kanyang mga kritiko. Sa ngayon, wala pa ring anumang criminal conviction laban kay Fauci. Kasi sinasabi po talaga na sila po ang trumabaho at alam po natin kung sino ang presidente at that time. So grabe yung sekreto, no, ng US. Alam nyo kung hindi po naging presidente si Trump ulit, hindi po magkakaalaman tungkol dyan eh. 'Di ba? Hindi po natin malalaman kung ano talaga yung totoo. Kita nyo, mga sangkay, dati sinisisi ang China. Pero ngayon, mga sangkay, nagkaalaman na itong mga to pala yung mga nagpondo, mga sangkay. O nagmaniobra sa isang malakihang research para makabuo ng isang pambihirang karamdaman na kakalat sa buong mundo. You see, mga sangkay, kung anong nangyayari sa ating planeta. Minamaniobra ng mga elitista itong mga nagaganap sa ating planeta. Patuloy ang investigasyon ng US Senate habang sinusubukan nitong sagutin ang isa sa pinakamalaking tanong na iniwan ng pandemya. Kung paano nga ba nagsimula ang COVID-19 Ayun. at kung may mga pagkukulang ba ang mga opisyal na namahala sa krisis. Para sa agenda. Okay, so ayan mga sangkay. Ito yung grabe, naalala nyo yan mga sangkay? Nung time na yun, lockdown. Talagang pag inaalala mo, mga sangkay, yung panahon na yan, para kang nasa horror film or movie. Na ikaw mismo ang kasama sa mga karakter ng pelikula. Yung kalsada, wala po mga tao. Diba? Pag gusto mong lumabas, parang nakakatakot Baka mamaya ikaw yung tamaan. Ako nun, kahit ako mga sangkay, natakot din po talaga ako nun. Yung first wave, grabe. So ngayon, Amerika yung nasisisi at naungkat kasi may nagsalita na nga po tungkol dyan. No? May isa pong whistleblower na naglabas na ng information na ang US daw po at pinahintulutan po ni Trump na ilabas po yung totoo tungkol dyan. Pero kayo mga sangkay, anong paniniwala nyo dyan? Ano yung opinion nyo dyan? Comment down below. Guys, huwag nyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.